Ito ay ilan lamang sa nakikitang batayan ng mga overseas Filipino worker na nasa Hong Kong sa kung sino ang kanilang iboboto ngayong nalalapit na halalan. Marami sa kanila ang natuwa dahil isa si Pastor Apollo Siquibuloy sa mga senator aspirant na papalapit na eleksyon. Siguro malaking tulong siya kasi ang Senado ngayon or ang Kongreso talagang talamak na ang mga korupsyon. Kaya sana pag manalo si Pastor Apollo Siquibuloy ay sana mabawas-bawasan man lang ang At sana kung mananalo man siya, mawalan na sana yung mga NPA sa loob ng senador o sa Kongreso. Mga Pilipino sa Hong Kong, pinulsuhan na kung sino ba ang napupusuan nila sa nalalapit na halalan. Pastor Apollo Siquibuloy for Senator Movement inilunsad na sa Hong Kong. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho live. Magandang gabi, Fatima. Ang Hong Kong ay isa sa mga paboritang puntahan ng mga overseas Filipino workers. At sa katunayan, nasa 200,000 o mahigit 200,000 ang bilang ng mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho dito. At ngayong nalalapit ang halalan, nasa more than 90,000 naman ang bilang ng mga rehistralong botante. Ang tanong naman ngayon, ano ba yung batayan na ng ating mga kababayan dito sa mga napipisil nilang ibobotong susunod na leader ng bansa? Ang hinahanap ko, yung honest, pag magsalita, mayroong mga paniniligan. At saka yung sana makatulong papaano mapaunlad ang ating bayan at mawala yung korupsyon. At ang pinakaunang ko talaga, dapat mawala na yung droga sa Pilipinas. Yung kung totoong tao na makaano ng pilit ng ating bansa na bumalik sa dati na kagaya ng ginawa ni Tatay Digong na may peace of mind kami mga OFW dahil kami may mga anak sa Pilipinas. So sa ngayong administrasyon po, ang mga adik po naglilipanan na. Pero ng panahon ni Tatay Digong, may peace of mind talaga po kami. Katulad ni Pastor, hindi siya corrupt, hindi siya, kumbaga wala siyang liabilities na pwedeng anuhin. At ang isang concern ko lang sana, kung pag nanalo na si Pastor Siquibuloy, yung kuryente, yung edukasyon, yung kasi yung mga basic need ng mga tao Yung hinahanap ko bilang isang botante, ay yung transparency talaga. Kasi with the recent na issue ngayon, like doon sa BICAM na tatawagin natin ngayong scam o by scam kasi nga wala talagang transparency. Yung drugs, sana kailangan mawala na. Tapos gobyerno natin na yung pag-handle sa government. Mga OFW, sana magkaroon din ng kahit mga benepisyo. Pag nag-for good na, sana mabigyan din ng buhay, mga gano'n. Ito ay ilan lamang sa nakikitang batayan ng mga overseas Filipino worker na nasa Hong Kong sa kung sino ang kanilang iboboto ngayong nalalapit na halalan. Marami sa kanila ang natuwa dahil isa si Pastor Apollo Siquibuloy sa mga senator aspirant na papalapit na eleksyon. Siguro malaking tulong siya kasi ang Senado ngayon or ang Kongreso talagang talamak na ang mga korupsyon. Kaya sana pag manalo si Pastor Apollo Siquibuloy ay sana mabawas-bawasan man lang ang At sana kung mananalo man siya, mawalan na sana yung mga NPA sa loob ng senador o sa Kongreso. Ako hindi man ako kay OJC hindi ko naman masyadong yung relihiyon. Ang inaano ko lang, ano ba yung ginawa ni Pastor doon sa kanilang kongregasyon? Regardless kung anong relihiyon ka, as long na yung produkto ni Pastor Siquibuloy is maayos. Maayos yung kanilang kongregasyon, maayos ang pamumuhay, maayos yung mga tao.
Merong ibang mga ano dyan, makita mo, puro kwento, wala ka namang makita produkto. Di ba? Nakikita ko na credible enough na senatoriable na tatakbo. Not only because siya ay kaibigan ni PRRD, but as I can see, I should admit no na isa rin ako sa bumatikos or isa rin ako sa kumbaga dahil hindi ko siya kilala, isa ako sa mga nag-judge no sa kanya nung una, but because siguro kalooban na rin ng Diyos no na talagang hindi natin wag nating i-judge ang isang tao ng basta-basta hangga't hindi pa natin nakikilala. And kalooban ng Diyos na makilala ang isang Pastor Kibuloy with regard to this yung mga pangyayari kay JCCH, mas lalong nakilala siya ng taong bayan. So makikita ko, masasabi ko na credible itong si Pastor Kibuloy bilang senator ng Pilipinas. Nitong Biyernes, formal na inilunsad ang Pastor Apollo C. Kibuloy for Senator movement sa Hong Kong na dinaluhan ng mga leader ng iba't ibang grupo ng OFW. Ilan sa mga grupo na dumalo ay ang Keeping It Simple Society Hong Kong Group, Tapang at Malasakit Alliance, Sarah All International, Hong Kong Residents, DDS, South Cotabato Overseas Workers Association, Dynamic Overseas Migrant Organization, Alyansa ng mga Magulang HK, Alyansa ng Samahang Cordillerans Tagalog at Ilocano, Discovery Bay Society, Bicol Migrant Association HK, Aguinaldo Friendship Eagles Club, SF Team Airsoft Group, United Taekwondo Academy Chapter, Guardians GBT-BII, GECLII 13 Cluster Hong Kong, ACES Airsoft Group, Legion Group, Filipino Massage Therapies Hong Kong, Hakbang Maisog Hong Kong, Hakbang Maisog International, New Territory and Discovery Bay Alliance Chapter, at Emilio Aguinaldo Group. Nagsilbi naman kinatawan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, si SM9 anchor at political vlogger, Boss Dada, upang personal na ipaabot ang mensahe ng butihing pastor. Sa lahat, talaga nagpapasalamat ako sa pamunuan ng KLC Hong Kong dahil tayo yung napagkatiwalaan para magsalita in behalf of Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasi alam naman natin na hindi pa natin siya makakasama dahil sa political persecution na nangyayari sa kanya at siya po ay nagkasakit dahil doon. Well, ang Hong Kong, ibang klase talaga, Miss Hannah. Kasi pagdating mo talaga sa passion, pagmamahal sa bayang Pilipinas, talagang para sa akin, sa mga napuntahan ko na ng mga gatherings, iba talaga yung puso ng Hong Kong. Kasi talagang ito yung mga nanggaling talaga sa mga kalaylayan eh. At yung mga trabaho nila dito, hindi biro. Yung pinagdadaanan nila, hindi biro. Mantakin mo, kailangan mong mag-alaga ng hindi mo anak. Ay iwanan mo yung anak mo sa Pilipinas. So, ibang klase yung pinagdadaanan nila. And sila talaga yung unang apektado pagka merong mga issues na nagaganap sa bayang Pilipinas. Yung mga usual na problema, pagtaas ng bilihin, matrikula, pamasahe, kapag merong mga issues sa droga, peace and order, sila yung unang tinatamaan. And nagkaroon tayo ng opportunity para masagot yung kanilang mga tanong. At so far, nakikita naman natin na maganda yung pagtanggap talaga kay Pastor Apollo Kibuloy dito sa Hong Kong. At ano ba yung ilan sa mga ni-raise nila sa'yo na makatanong kayo during the forum, Bastana? Una, yung protection para sa mga anak nila. Kasi syempre, malayo sila eh. Ang concern talaga nila, dahil nakikita nila na nagbalik na naman ng droga, and nagbabalik din yung puwersa ng mga komunista sa Pilipinas, kinakabahan sila para sa kanilang mga anak. So humihingi sila ng protection, nag-request sila na sana may mga panukalang batas na magawa si Pastor Apollo Kibuloy para mas lalo pang maproteksyonan yung kanilang mga mahal sa buhay at mga anak. At ano naman ang mensahe mo kay Pastor Apollo C. Kibuloy na habang ikaw ay nag-represent sa kanya dito at narinig mo ang mga mensahe ng ating mga kabayan at yung mga katanungan, yung personal message nila na nais ipaabot kay Pastor Apollo? Ayun,
Pastor Apollo, ang OFW dito sa Hong Kong ay nasa likod mo at syempre kasama ang Banateros at ang mga nasa Pilipinas ay nasa likod mo. Magpagaling ka, magpalakas ka, and sana napapanood mo, may opportunity ka na mapanood mo lahat ng ito kasi sa laban mo na to hindi ka nag-iisa, marami kang kasama. Hindi lang ang KOJC, ang mga KLCs worldwide, kasama mo rin ang mga ordinaryong Pilipino na talagang nag-e-expect at umaasa sa iyong pagkapanalo. Maraming salamat, Boss Dada.